Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos rice? Na, alam niyang hindi pwede. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo, gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Tupad. Alright, ano ba ang ibig sabihin ng tupad? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers. Ano ba ang pakialam natin sa tupad? Nako, malaki. Kasi syempre, yung ayuda na yan galing pa rin sa pera ng bayan. At Ayun. nako, ang matindi dito, nakikita nyo naman, hindi lang yung AKAP ang nagagamit Opo. for political benefit nitong mga EPAL. Pati ito, meron Opo. ding gumagamit yan. Pati mismo po si Mayor Benji nagsasabi rin na ito rin po ginagamit nga no bilang kumbaga pambili ho actually na rin ng boto, di ba? Kasi nga pinilalabas po ng ilang mga EPAL na sa kanilang pera nila yan o sa kanila po nanggagaling ito hong pondong ito. Ganun po ang datingan. And of course, no, meron din pong COA report na nagsasabi na yung po nagdaang mga taon, meron daw po kasing mga sa loob ng isang taon, doble-doble. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo. Nabuking na si PBBM at mga politikong kaalyado hinggil sa kadudadudang distribusyon at pamimigay ng mahigit 16 bilyon na ayuda sa AKAP, AX at Tupad program na di umano'y ginagamit lamang pamudmod o stratehiya upang magamit sa hangarin nila sa darating na election ngayong 2025. Kahit nanindigan ang gobyerno na walang korupsyon na nangyayari sa pamimigay ng ayuda, ay nabuking din na ginagamit ang AKAP, AX at Tupad program upang mangampanya ang di umano'y mga epal na mga politiko bago ibigay ang ayuda sa mga mamamayang Pilipino. Subalit sa halip na ito ang pagtuunan ng pansin ng gobyerno ngayon, ay tahol na tahol di umano sila sa confidential funds ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Hindi na nakapagpigil pa si Ted Filon sa programa na ito sa radyo kasama si Deji Chacha at ibinulgar na ang katiwalian at madubing sistema ng pamumudmod ng mahigit 16 bilyon na ayuda ng Administrasyong Marcos. Umalma na rin si Mayor Magalong ng Baguio City hinggil sa nadiskubre niya sa pamimigay ng AKAP, AX at Tupad program sa kanyang nasasakupan. Samantala sa kaugnay na balita, VP Sara Duterte ay nagpaplano na kung paano i-booking ang mga nadiskubre sa pamamahala ni PBBM. Sa kabila ng banta ng impeachment complaint laban sa kanya ng mga taga-kongreso, ay handa di umano siya at kanyang mga kampo para harapin sila sa kanilang mga aligasyon hinggil sa kanyang confidential funds. Naman po natin itong napaka-importanteng issue. Siguro naman ang iba ay napanood na ang ilang pong interview kay Mayor Benji Magalong tungkol po dito sa AKAP na ito. Ngayon, meron po lamang tayong ilang pong karagdagan ng mga katanungan. Bagamat itong AKAP, hindi na ho ito matitigil. Hindi na ho ito mapipigil. May mga sinasabi po sila no, na ngayon daw po merong mga karagdagan ng mga panuntunan para po daw sa strict implementation po ng AKAP. Ang ating nalaman kahapon kay Ma'am ASEC spokesperson, pwede ba makahingi tayo ng impormasyon sa mga benepisyaryo po ng AKAP? Para lang ho natin malaman sino-sino ho ba ito, taga saan ba ito, at magkano po ang kanila pong hiningi o nabigyan po na tulong sa kanila, at ano po ang mga karampatang dokumento o katibayan na kanila pong ibinigay supposedly po sa DSWD para makakuha nito pong cash assistance na ito. Well, of course, ang sagot sa iyo dyan ay pwede naman yan. Subject to... May mikropono ka, girl. Oo. Hindi lahat ibibigay kasi syempre yung privacy pa rin ng mga beneficiaryo. May mikropono ka. Ay, sorry. At tandaan mo, ang ating programa ay sa Komentaryo. radyo. Hindi sa radyo, may mic. Oo. Okay. Ayun nga, sinasabi ni Asik Irene Dumlao kahapon, hindi po pwede basta-basta ibigay dahil pa rin dun sa privacy nito mga benepisyaryo. Hindi lahat ng details may ibibigay. Data Privacy Act. Yes, Data Opo. Privacy Act. Short of saying na hindi pwede. Hindi pwede. Pero sabi niya kasi kahapon, pwede Kasi naman daw din nila lahat. sinasabi nila
nila Ma'am Cielo Magno eh. Di ba yung challenge na to make it public? Oo, para malaman kung talagang yung mga benepisyaryo ay karapat-dapat na tumanggap ng 2,000 hanggang 10,000 piso. Baka hindi lang 10,000 yan. Anyway, o sige po, at maliban dyan, kung inyo rin po maaalala kahapon, meron akong binanggit na meron pong ilang grupo ng mga barangay kapitan mismo ang humihingi din po no ng aksyon mula sa ombudsman sa Visayas para daw po dito nga sa sinasabi daw po na questionableng pamimigay po ng AKAP doon po sa ilang mga taga-daang bantayan at ilang pang mga bayan diyan po sa Cebu. Dahil nga po sa sila daw po minumura ng kanilang constituents sa sinasabi na bakit siya meron ako wala. Yun na nga. Yun, okay. Sige. So, sa ngayon po kasi ang budget po ng AKAP ay pareho pa rin po ng budget ng 2024. It's 26-something billion pesos. Billion pesos. Okay. Ang tanong din dyan is, paano kaya ang alokasyon nito sa bawat distrito? Sa bawat bayan? Sino po ang may access dito? Ito hubang 26 billion ay maaari mong i-divide sa number of districts in the Philippines? Oo. O tinitignan ba nila yung PSA data? And from the PSA data, kung saan may pinakamahihirap, mas doon malaki ang allocation itong AKAP? At ito hubang 26 billion na ito, mga kapatid, ano po, ay may schedule ang release ng kanyang notice of cash allocation? Apo, kasi nga po, ang panawagan nung iba din, pwede bang huwag niyo munang ilabas yan hanggat hindi tapos ang halalan? Oo, para nga hindi daw pumagamit sa pamumulitika nitong ilang mga epalitiko kung tawagin. Pero kung ako naman po siguro yung mga may pakana nito, anong kala mo sa amin? Siya nga. Pero ang Kaya DSWD... nga namin nilagay yan para sa eleksyon eh. Hindi naman daw para sa eleksyon ang sinasabi nila. Pero si DSWD Secretary mismo Rex Gatchalian na nagsasabi na hindi daw dapat i-delay ang pag-release ng AKAP fund kasi para nga daw ito matugunan yung mga kapatid natin na nakakaranas ng inflation, ng mga near poor. Yan ang kanyang tugon itong mga nakaraang araw. Diba, baby? Ito pong AKAP na ito, nagsimula po ito, naalala ho ninyo, nung campaign to change the Constitution. Doon nagsimula ito eh. Doon po nabuhay itong animal na to. Sorry. Grabe naman yung animal na yan. Dali Ito muna. na. Apo, good morning po, Mayor. Maganda umaga po at masaganang bagong taong po sa inyo, Mayor Benji. Good morning, Sir Ted. Good morning, DJ Shasha. At sa ating po mga listeners, magandang umaga po at napakalamig po ngayon rito sa Baguio. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Mayor Benji, magtanong lang muna kami. Diyan ho ba sa Baguio, di ba Lone District po dyan, yung Baguio City? Opo, Long District po dito. Opo. Diyan ho ba meron pong pamamahagi ng AKAP, AIX at TUPAD? Oo, dito. Matindi po ang pamamahagi po dito. Okay, lahat ito meron po sa Baguio. Opo, pero kayo po dyan bilang mayor, wala po kayong papel sa pamamahagi po nito? Pag nakakuha po ako ng pondo sa mga senators, nabibigyan po ako. At yun po, patupad, dole, ang kausap po natin sa AIX at sa AKAP, DSWD. Pero bihirang-bihira po yan sa amin sa local government. Karamihan po yan nasa mga lawmakers. Okay, so sa mga kongresista po ang kumbaga ang appropriations nito sa district at ang sino ang may say sa inyo po pagkakaalam sa inyo pong lugar, Mayor, kung sino ang dapat tumanggap ng AKAP? Well, siyempre ho, yung mga kapos ang kita, tulad ho ng mga indigents, yung mga vendors na talagang nahihirapan, yung mga OFW na bigla po napauwi dito, dapat po ang mga nakakatanggap. Ganun din po yung sa AIX naman, yung mga talagang indigent, walang hanap buhay, temporarily o na layoff, yun po yung mga dapat tumanggap. Yun po ang dapat tumanggap. Pero dito po sa AKAP ngayon, sinasabi po ninyo, yung mga dapat tumanggap, yung mga yung mga kapos ang kita literally, gaya po ng sino-sino at doon ho ba sa pag-identify diyan sa inyong distrito,
maayos po naman, Mayor? Pag dumaan po sa amin sa City Social Welfare, yun po, sigurado po ako na maayos po yun kasi may listahan po sila. Ganon din po yung mga beneficiaries po, both AKAP at AIC, sigurado po ako doon. Kasi hindi po yun na-influence ng politics eh. Basta may natanggap po ako sa mga senator o kaya nakahingi po ako ng konti sa DSWD, talagang social welfare kagad ang gagawa ng listahan. Kasi meron ho, para hindi mo maulit, redundancy, at nakikita ho talaga nila na sino po talaga yung totoong beneficiaries dapat na tatanggap po. Pero sa problema po, pag mga lawmakers ang nagbigay o kaya ho kongresista, talaga ho wala ho kami listahan kasi ayaw ho nilang i-share sa amin yung listahan. Kaya palamang ho, malaki yung posibilidad na magkaroon ho ng redundancy. So meaning po no, kayo kasi meron kayong mga social workers no sa city, identified na po ninyo, di ho ba? Yung talagang pati yung 4Ps na mga miyembro, etc. So at least sa inyo may vetting na nangyayari, pero nagkakaroon po ng distribution sarili yung pong kongresista at yung listahan nila, wala na ho kayong access doon at may posibilidad nga ng nagdodoble o kaya po naman hindi talaga karapat dapat tumanggap yung benepisyaryo? Totoo naman po yun. Totoo ho yun. Malamang ho siguro sa amin po mga naririnig, ganun din po yung complaint ng ibang mga local chief executive sa akin na hindi po talaga nila namomonitor kung sino po yung nabibigyan ng mga kanilang mga kongresista at karamihan ho ng mga nabibigyan ay mga supporters. There was even a time na nag-attempt pa nga ho na bigyan ng suporta yung mga media. Kaya alam, mabuti naman ho, maagat naman po yung mga DSWD. Yung DSWD po, ito po yung national agency at talagang hindi ho nila pinayagan. Kaya ganun ho, kung hindi ho na, basta ho hindi madiktahan ng DSWD, malaking bagay din po yung nagagawa nila para i-correct po yung sistema. Pero talagang kumisan ho, lalo-lalo pag during the budget hearing, yun ho talaga, kumisan ho, hindi na ho nakakaimik yung mga DSWD. Tumatahimik na lang. During the budget hearing season, namimigay po ng AKAP ang ilang kongresista at sa panahong iyon, wala na pong control ang DSWD. Meron pa rin pong control, Sir Ted. Kaya lang po, pag maski na siguro hindi na sila, pag pinagsabihan sila na bigyan nyo to, tatahimik na lang sila para hindi yung magkagulo. Kasi alam nyo naman sa budget hearing, bawat national agency, mayroong instruction na kausapin nyo na yung mga regional directors, kausapin nyo na yung mga congressman dyan para hindi na sila gaano mag-ingay during the committee hearing. Mga ganun ho yung budget hearing. Opo. Kaya kanya-kanya ho punta doon, ma'am, puro ano ba yung tawag nun? Yung pangsariling kahilingan lahat ng napapansin ho namin because I was also a regional director at kailangan namin kausapin yung mga regional director. Ganun yung mga RD ho sa iba't ibang ahensya. At kailangan namin kausapin ahensya ay mga kongresista para hindi na nila erase yung mga kanilang mga parochial concern. Alam niyo na, puro parochial concerns na. Opo. Mayor, sa inyo po no, karanasan at kapag idinaan po sa LGU sa city itong AKAP fund na nanggagaling sa senador o mismo po DSWD, more or less magkano pinakamaliit at pinakamalaki po na cash assistance po ito? Go ahead. Sa AX no, kuminsan para mas maraming mabigyan, 3,000. Kung pwede rin ho umakyat ng 5,000. Kung talaga hong nagkaroon ho ng, let us say, merong predicate na event, katulad ho ng bagyo, sunod-sunod na bagyo at hindi gaanong nakatabas ho, nakapagbenta ho ng mga entrepreneurs natin, yun ho, 5,000. Pero kung kuminsan ho, 3,000 para mas marami yung mabigyan. So, relative po yan eh, depende po yan eh. Kung ano po yung pag-uusap po kayo nung senator para malaman ho kung ano yung kwan nila, yung kagustuhan ho nila. Opo, AX po iyon, Mayor, sa AKAP po. Sa AKAP po, talagang sa kongresista ho yan. Hindi pa ako nakatanggap ng AKAP
Ang natanggap ko lang ho sa AKAP, tumulong ho sa akin yung regional director dito ng DSWD kasi nag-request po ako ng pondo para sa aming mga utility workers at sa mga yung mga vendors po na nahirapan ng bagyo. Tumulong po sa akin ng DSWD. At ang gumawa po ng listahan, talagang doon po nag-usap po yung DSWD at aming City Social Welfare. Opo. So ito, Pero usually, mga 5,000 po yan. 5,000 po yung last na naibigay sa akin. Yun po yung natanggap ko ng AKAP po. Sometime October po yun. opo. So galing sa AKAP appropriations, yung nakuha po ninyong tulong from DSWD at ang namigay nito, DSWD, doon sa target beneficiaries po, at least 5,000 po ang pinakamalaki, pinakamaliit. Ayan po, 5,000 pesos po talaga ang naibigay ko. Okay. Bawat isang beneficiary. Opo. Opo. Doon sa distribution po, Mayor, paano pong sistema nun? Kasi ako yung nagpapasintabi ho, no, sa mga nakaupo sa pwesto. Kasi po, siguro alam nyo ho naman, di ba? Yung mga kanya-kanyang post ng mga billboard, mga mukha ng politiko, yung payout na nakalagay, AKAP ito, etc. Sa inyo po, nung panahon nyo na nakakuha kayo ng pondo sa AKAP, paano pong distribution, Mayor? Well, iipunin ho namin yan. Payout po yan, ano? Oo. Darating po ako at ang sasabihin ko po sa kanila, kanino galing itong pera na to? Siyempre, mag-speculate yung mga tao. Sasabihin nila, Mayor, kay Mayor Magalong, kay ganito, Senator, ganito. Sasabihin ko sa kanila, pwede ho ba kayong tumingin dyan sa kaliwat kanan nyo, sa harapan at sa likod, at sabihin nyo sa kanila, thank you for paying your taxes. Kasi itong pera na to, galing po yan sa mga taxes na binayaran sa atin. Galing po sa atin yan. Yung po sasabihin ko sa kanila, para ho ma-emphasize po sa kanila na hindi po to pera ng kanino at kanino politiko. Pera po to ng taong bayan. At pagkatapos po no, during the payout, aalis na po ako. Kaya usually I just stay there for about 2 minutes at aalis na po ako. Kasi very efficient naman po ang DSWD at aming City Social Welfare pagdating sa payout. So hindi na po kailangan magpakita po yung mga politiko. Wala nang role ang politiko dapat yan ipagbigay. Kaya lang, gustong-gusto nila, nandun sila yung namibigay, patapos magsasalita pa sila, wala ba to? Wala ito sa kabila. Ano, meron ba ito sa kabila? Ito, kabila nagbibigay. Parang palalabasin pa nila na galing talaga sa kanila, sa bulsa nila. Ewan ko ba, bakit ganun na ho nangyari dito sa distribution ng mga ganitong klase kayo. Opo. So dito po sa inyo, Mayor, with all due respect, wala kayong tarpaulin na may mukha kayo doon, pangalan kayo doon during the payout? Ay, bawal po rito. Kuya Ed, wala akong epal dito. Bawal po. Pati sa mga project po namin, bawal po talaga lahat. At bawal, pinagbabawalan ko yung sarili ko na magbigay ho ng pera. Alam nung nangyari ho nun kasi, nung initial na nagkaroon ho tayo ng ayuda ho. Para hindi sila madamay, lalo na't election year ngayon, ano sila? Tahimik. Pero ang totoo, mga makachay na yan. Ngayon, ang malala, nandyan sila sa National Security Council. Hindi dapat, di ba, mga kamunyog, mga kababayan. National Security Council. Yan ang konseho na nag-uusap tungkol sa national security. Di ba? Sang-ayon si Danny Agpalo, very true, pro-China, kaya dapat alisin. At hindi lang yan. Tingnan nyo yung mag-ama, Sinong nakikita nyo dyan sa picture? Di ba yung mag-ama yan? Yung mag-ama yan, si Digong at saka si Sara. Ayan, tingnan nyo sa kaliwa. Si Xi Jinping ang nasa gitna. At hindi lang yan, may ipapakita ko sa inyo. Huwag nyo itong palalampasin. Ito, matindi rin to. Yan. Ayan, mga kabunyog. Sino ang nakikita nyo? Yan, lakihan ko nga. Alisin ko muna yung title ko. Alisin ko muna yung title para makita ninyo. Sino ba yung nakikita nyong nasa likod ni Duterte? Katabi ni... Ayan, tingnan nyo yung nasa likod ni Duterte. Sino yan? Mga kabunyog, mga kababayan. Isa pa yan na maka-China. Sinong nakikita nyo sa likod ni Duterte? Isa pa yan na maka-China. Mga kabunyog, sige nga, hulaan nyo. Sino yung nasa likod ni Digong? Yan.
Sinong nakikita nyo? Isa pa yan na maka-China. Ngayon, tumatakbong senador yan, kaya dapat wag nang palusutin yan sa Senado. Ha? Hindi lang yan nagsasalita kasi alam niyang galit ang tao sa China. Oh. Kaya, para hindi siya madamay, hindi siya nagsasalita pabor sa China. Pero sa puso niyan, sa isip niyan, sa damdamin niyan, maka-China yan. Oh, sinong tinutukoy ko? Yung nasa likod ni Bongo. Tama si Gigi. Si Bongo. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nagagalit ang mga DDS. Nagagalit ang mga DDS ngayon sa ginawa ni PBBM na alisin si Bakin sa National Security Council, si Digong at si Sara Duterte. Tama lang eh. 'Di ba? Oh, tingnan niyo naman yan, oh. Ang bansa dinala ni Duterte sa China. Ang tawag doon paibot. Ha? 'Di ba? Oh. Sabi ni Romano Gustavo, Bongo pro-China yang beho na yan. Tama si Yuki Marie. No to pro-China politicians na dapat tayo. Ha? Si Cayetano, dapat idamay din yung kapatid niyan. Oh, mga pro-China din yan, pro-Duterte, pro-China. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, pero tama ito. Tama ang ginawa ni PBBM. Inalis na sa National Security Council sila Digong at Sara Duterte kasi mga threat sila sa national security. Para kang anong tawag doon? Sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy. Ha? Oh. Kaya ngayon, laging topics ngayon ng mga DDS, unconstitutional daw yung ginawa ni Duterte, ni PBBM. Unconstitutional daw na tinanggal si Digong sa si Sara sa National Security Council. Tingnan nyo, nakikita nyo yan? Yung picture na yan. Ha? Grabe, si Sara sa si Digong yan. Nasa gitna nila si Xi Jinping. Tama lang. Threat yan sa national security. Ang tindi na ng problema natin ngayon sa China. Tapos may nakaupo sa National Security Council. Sa tingin nyo ba? Sige. Sa tingin nyo ba ang mga pinag-uusapan sa National Security Council tungkol sa national security hindi ipapaabot ni Digong Duterte at ni Sara Duterte sa China? Sa tingin nyo? Ha? Tama si Drador. Sila ang mata at tainga ng China. At nandyan pa na sila sa napakasensitibong body, National Security Council. Diyan, sa National Security Council, binibrief ang presidente ng mga ng mga National Security Advisor, ng mga intelligence service units. Binibrief ang mga member ng National Security Council sa ganun kasensitibong impormasyon. At anong natin sa tingin nyo? Hindi nakakarating sa China ang mga pag-uusapan sa National Security Council? Di ba? Sa totoo lang. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, tama lang yan. Sabi ni Chupi Lulawin ko, sino nagsabing unconstitutional? Sila Vic Rodriguez. Vic Rodriguez. Sabi nila Vic Rodriguez, unconstitutional daw. Unang-una, tama. Paano naman naging unconstitutional? Nasa konstitusyon ba ang tungkol sa National Security Council? Wala naman sa konstitusyon yan. Wala naman sa konstitusyon. Saka, ang ginamit na basihan ng pag-reorganize ng presidente ng komposisyon ng National Security Council, ito sabi ni Nunez Aguila, ikaw tumutorgo, mukhang Chinese, kamukha mo si Mao Zedong. Diyan ka nagkakamali. Ang tumutorgo, hindi Chinese. Mga kabunyog, mga kabayan, mayroon tayong nanonood, mayroon tayong dito,
Sabi ni Ananias Aguila, ikaw tumuturgo, mukhang Chinese, kamukha mo Mao Zedong. Sige nga, ang tumuturgo, Chinese ba yung tumuturgo? Sige nga, tanungin ko nga. Mga kabunyog, mga kababayan, anong masasabi nyo kay Ananias Aguila? Ang tumuturgo ba Chinese? Ha? Ang tumuturgo Chinese? Kung hindi Chinese ang tumuturgo. Hindi Chinese ang tumuturgo. Ha? Japanese, di ba? Japanese, tumuturgo. Yun. Natatawa tuloy tayo. Natatawa tuloy tayo, di ba? Pag tumuturgo, Japanese yan. Tumuturgo. Yun. Hindi yan Chinese. Sagot ni Leo Pablo Adan, Sir, attorney Japanese. Yun. Mabuti pa si Leo Pablo Adan, Japanese. Itong si Ananias Aguila, Chinese daw. Ha? Matindi ito. Ha? Yan, mga kabunyog, mga kabayan. Japanese, sabi ni Drador. Di ba? Nakikiano itong si nasaan na ngayon si sino ba 'yon yung dito nakikialam din sa atin, si Calderon ba 'yon, Calderon? Anyway, ang dapat nating gawin ngayon, ang dapat nating gawin ngayon, wag na nating paupuin sa Senado, sa Kamara, sa gobyerno ang mga maka-China. Kaya yan si Bongo ay sos. Wag na dapat yan. Wag na dapat. Ewan ko ba kung bakit sa survey pumapasok pa yan si Bongo. Wag na. Masyado ng problema natin ang national security. 'Di ba? Masyado ng problema natin ang national security. Tingnan nyo ang nangyari kay yung mga Chinese na pumasok sa Pilipinas. Sabi ni Soljen Guevara, para maisaayos yung mga peke na birth certificates ng nagkagulo ang ating mga birth certificates dahil sa pagpasok ng mga Chinese